Para siyang may bumunga. Yan o. Ano kayong loob na to? Parang may mutya sa gitna. Sobrang lakas. Sinulat ako dun. Narinig niyo yun? Hala, ano yun? Itong barya. May mga barya. Kung gusto mong mag-wish, mag-wish ka dito. Ayan. Kaya dumaan. Sa lukuyang inaayos itong lugar na ito. Grabing init, no? Pangarap ko yan, service sa school. Yung ano? Pangarap ko, service sa school. Noon. Oo. Bako. Guys, sa akin pumuti, kaya ba? Ito na yung itsura niya. Saan ka dumaan ng karang araw? Yeah. Serbihin mo nga dun sa dulo. Ha? Serbihin mo. Kaya. Kaya yan. Dito tayo mag-survey mga kalahi. So, alamin natin dito yung daan. Kaya naman. So dito pa lang mapapasapak na sigar. Dito ka, dito. Itong area na to, dito ito. Ayan, naku, balda na naman sigar. Ayan dito. Dito. Ito itong way na to. Pag ganyan. Pwede. Kaso ay oo, pwede. Sunsunin mo 'yan. Ayan mga kalahi, yung aming mga nararanasan kapag pupunta kami sa ibang lugar. Ganyan katindi. Kung makikita nyo, di ba? Sakripisyo talaga. So ngayon, ngayon nakita nyo na kung paano kahirap ang mga ginagawa namin. Kaya maraming salamat sa inyo. Lalaking bato ah. Mga kalahi, ito yung dadaanan natin. Papasok doon sa malalaking akasyahan. Pero bago natin ipakita yung mga malalaking akasyahan na yan, ipakita ko muna sa inyo yung dadaanan namin. Grabe oh. Nung nakaraang tag-araw hindi ganito ito eh. Hindi. So ito, yung part na to, Diyos ko po, dito hanggang dito na lang. Dito ko yan pinaparada. Ay grabe, hindi na pala kaya talaga, no? My God, overwhelming. Yan, dito natin iparada. Sigar. Yan, sigar oh. Uy. Wawa naman sigar. Kalawit na ito.
Nagkakalawin. Bakit nagkaroon ng ganyan? Hindi naman ganyan. Uy. Hop, dyan lang. Meron mga kapitbahay dito sigar. Kaya hindi siya malulungkot dito. Ayan. Parang nandito nagtatrabaho si pare ko ya. Dito nga. Nakikita nyo ba ang mga mayayabong at malalaking akasya na ito? Ito yung lugar noon na sinabi ko sa inyo na babalikan ko. Pero hindi ako nangako na babalikan ko ito nang ako lang mag-isa ulit dahil nadala na ako mga kalahi. Ayan, syempre bago natin simulan itong vlog na ito, shout out muna kay Ma'am Jing Siriaco na palaging nakasubaybay sa ating mga vlog. Kasama si Mindoreño ay syempre dahil pinuntahan niya ito nung nakaraan, hindi siya natuloy dahil merong kakaibang nangyari sa kanya dito. Kung alam nyo lang. So panoorin nyo yung vlog niya kung ano yung nangyari sa kanya nung last time na pumunta siya dito. At syempre kay Ma'am Jawo, couple ng Japan. Tama ba? So maraming salamat po ma'am sa inyo, ma'am sir, sa inyong pag subaybay sa aming mga vlog. So ngayon muli, ayon sa request nyo, kasama ko ulit si Mr. Mindoreñong Mangyan at may pupuntahan kami ngayon. Kung ano man yung pupuntahan namin ngayon, abangan nyo na lang para malaman nyo. No? So mag-iingat kayong lahat. Papasok lang po. So bago tayo makarating dito, ayan, meron tayong isang gate na madadaanan pero kailangan din natin itong isara sapagkat meron ditong mga pinangangalagaang nilalang sa loob na to na hindi natin pwedeng sabihin. Kaya itong lugar na ito ay napaka misteryoso at napaka sagrado. Kung nakikita nyo yan, yung bahay na yan, nag-iisa lang dito sa gubat yan, pero kapansin-pansin na talagang parang may mga taong nakatira dyan. Meron. Nakakatakot magtira dito? Oo, pero mas gusto ko sa gantong lugar, payapa. Tapos may internet connection ka. Ganito, may mga nakatira yan, mga ganyan. Mga creatures, mga kalahi. Yan, sa episode natin na ito, it's time para makita nyo ang kakaibang lugar dito sa amin. Nasa gitna ng gubat na ito ay mayroong isang bahay na nakatirik dito. Ayan, nag-comment ako sa iyo nung nakaraan. Ang tawag dito ay luya-luya. Luya ba to? Luya-luya siya. Para kay Ma'am Isil. Hala. Huy. Ano? Nananahimik si Ma'am Isil ha. Ayun o, ganda. Kinakain yan kapag ano, kapag Ano kaya to? Pagkain kaya to? parang ano siya, itlog ng, ang tawag dito itlog ng ano eh. Parang itlog ng, Pwede ba to hawakan o buksan? siguro hawakan pwede. Pag dagta nito ay kulay puti, toxic ito kumbaga lason. Tignan natin. Tao, toxic. Oo. Oh, itim, puti. So hindi pwede. So hindi siya pwedeng kainin. Baka pag kinain natin yan, malalason tayo. Paano na lang yung mga taong nagmamahal sa atin? Oh, yan na naman si Mr. Kalahi. Ang aking nalaman. Shout out kay Kabahag from Oriental Mindoro, no? Si Sir Kabahag. Soon makakasama ka rin namin dito at iimbestigahan natin ang mga kababalaghan dito sa gubat na ito. May mga kababalaghan. Ganda dito. Sa hindi kalayuan ay may naririnig tayong isang lagaslas ng malakas na agos ng tubig na nagmumula yon dito sa malalaking kabundukan na ito. So ngayong araw ay pupuntahan natin ang tinatawag na gruto na matatagpuan yan dito sa sitio ng Alipundo. So bayan yata ng Kalintaan itong area na ito. So ngayong araw kasama natin si Mr. Mindoreño upang i-explore ang lugar na yon. At kanina pa ako nag-iisip at nagtatanong kung saan na nga ba yung isang malaking cross na itinayo sa gitna ng gubat. Nagtataka kami kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin ito. At ngayon nga ito yung madadaanan natin, isang napakalawak na ilog na namamagitan sa bayan ng Rizal at bayan ng Kalintaan.
Hindi ko alam kung dito ba kami pupunta. Ayun, oh my God, grabe. Lumampas kami sa Islang Bato. Hala. Mga kalahi, lumampas tayo sa Islang Bato. Kung saan, doon sana tayo sa kabila dadaan. Pero dito tayo napadpad sa area na to. Oh. Nakikita nyo, parang isang napakalawak na karagatan ang nakikita natin ngayon. Dahil yan sa tindi ng pagbaha dito. So ito yung mas maganda ngayon dahil first time pa lang makita ni Mendoro yung mangyan. Itong area na ito, makikita niya dito yung Islang Bato kung ano nga ba yung itsura na to. So tara. Mga kalahi, ang creepy. Hindi ko alam kung anong pakiramdam. Parang mayroon susugod sa amin ng mga malalaking tao dito. Ang lawak dito mga kalahi. Tapos napansin ko may mga tao dun sa dulo. Ibig sabihin napakalayo na talaga namin. Yan. Ayan yung lugar dito mga kalahi. Mga kalahi, ito yung lugar sa amin sa bayan ng Kalintaan. Kung saan ay makikita nga natin dito yung ganda. At ito ay ang tirahan ng ating Tamaraw dito sa bayan ng Kalintaan at ng Bayan Rizal. So tara, samahan nyo kami at pupuntahan natin itong Islang Bato na to. Papalapit pa lang tayo dito sa Islang Bato na ito. Kakaiba na yung pakiramdam na tila parang mayroong mga nakatira dyan sa taas na yan na hindi natin alam kung ano yun. I think sa palagay nyo mga kalahi, ano yung mga nakatira sa mga gantong lugar? May mga elemento ba dito? Mayroon ba ditong mga diwata na naninirahan sa gantong lugar? Para nilang pinoprotektahan itong area na to, no? Pasensya na, medyo malakas yung hangin. Pero para sa inyo, pupuntahan natin ito. Ay, grabe. So, parang may mga nakatirang malalaking hayop na dito lang naninirahan sa kabilang malaking bato na ito. Alam mo yung pakiramdam na may humihila sa akin na parang gusto ko akyatin to, pero bakit nga ba? Sa palagay nyo mga kalahi, anong dahilan bakit ganun yung naiisip ko ngayon? O wala lang talaga ako naiisip kung hindi siya chaders, walang ganun. So nandito na tayo sa paanan ng oh my God, grabe. Ano yun? Ang laking bato naman na to. Ang laking bato naman na to. Yung bato no, nakadaon siya sa gitna. Ay, may mga paniki doon no, sa kabila oh. Ay, may mga malalaking paniki. Naulam kaya paliki na yan. Ayan. Naulam siguro yan. Yung mga malalaki no. Oo. Ayun oh. Hindi kasi natin pwedeng pirwisyuhin, baka mapirwisyo tayo. May mga isda rin dito sa gilid oh. Hala. Umaagos. Saan galing tong tubig na tong umaagos na to? Siguro yung tubig, bukal lang niya hanggang galing. Ay, oo nga, pero umaagos siya oh. Umaagos siya. Ang lakas. Anong napapansin nyo dito mga kalahi? Grabe. Kung ako lang dito, nako. Ang lamig naman dito, ang sarap magpahinga. Pero ang pinagtatakaan ko, umaagos ang tubig. Saan pumupunta ang pag-agos ng tubig? Paikot lang sila. Oo, paikot-ikot lang. Paikot-ikot. Alam mo yung ibig sabihin ng pinaikot-ikot lang. Ayan mga kalahi. Pag-ibig, era tayo ngayong araw. So, alam mo ba yung ibig sabihin ng pinaikot-ikot ka lang? Yung dinala mo na kung saang lugar, tinravel mo na, nagbigay ka na ng assurance, ng time, ng pagmamahal sa kanya. Tapos sa huli, sasabihin niya lang na, ay pasensya na ha. Kasi hindi pa ako handang
magkaroon ng karelasyon. Yun yung pinakamasakit sa lahat. Yung binigay mo na lahat ng time mo sa kanya. Binigay mo na yung pagmamahal na deserve niya. Dahil iniwan siya ng taong pinagkakalukuhan nyo noon. At the end of the day, nireject ka at binalikan niya yung ex niya. Yun yung masakit, no? Yung binalikan niya yung ex niya na 2 beses, 3 beses na siyang niloko. Ano yan? Buhay pag-ibig? Pag-ibig era. Sa Pag-ibig episode na era. ito may pag-ibig. Gusto nyo makakalahi sa bawat episode natin meron tayong pag-ibig era, no? Parang ayoko na magmahal. So yun, back to topic tayo ngayon. At ito yung kinakatakot natin. Alam mo, nadala na akong dumaan dito sa ilog na to. Bakit? Dito ako nalunod dati. Kami dalawa ni Kuya Dani, si Xanter. Dumaan kayo dito. Dito talaga kami dumaan. Ayun lang, mas malakas ang baha dito. Nung nag-aakyat kami doon sa Alipundo. Napansin nyo kung anong itsura na to. Dati kulay blue ito, ang tubig na to. Pero ngayon, para siyang pinamumugaran na ng mga buhaya. Nakakatakot na. At napansin namin dito, papasok pa lang kami sa area na to. Ang creepy. Alam niyo yung pakiramdam na ito yung bubungad sa inyo, napakatahimik. Kapag nalubog ka dyan mga kalahi, hindi ka na makikita. Kihilahin ka na ng mga nagbabantay dito. So yan, umuna si Mr. Mendoreño dahil kapag may sumipat sa kanya, sisipat na rin ako ng takbo. Parang marupok yung ano. Ingat ka dyan, marupok yan, uso ngayon yun. Marupok. Sinong mas mabigat sa atin? Ikaw, Marupok. marupok? Yung kindahan-dahan. Okay lang maging marupok, wag lang magbalik sa maling tao. Ay marupok nga. Kaya ako, mas mabigat ako eh. OMG. Nako, delikado. Matagal na Tapos nahulog ako, no? Malalim pa naman tong area na to. Malalim yan. So success yung pagkalid namin. Ito ngayon, makikita natin dito yung mga sinaunang struktura. Nandyan pa? May hollow block. Hala, ano to? May mga hollow block dito na pinagtayuan ng mga bahay. Ang creepy naman sa lugar na to. Pakina. Hollow block. Sa gilid. Ayun oh, mga sinaunang hollow blocks pa yung mga... At ang malupit dito, tinubuan na talaga ng akasyang malaki. Tinubuan na. Ayan yung akasya, nakikita nyo naman. Hollow block guys. Aray. Mga bahay dati. Yung muna dadaanan tayo dito ng tulay. May mga pumupunta pa rin naman dito pero hindi na siguro tulad ng dati. Kakaiba. May mga nakasulat dito. Ito yung sinaunang tulay na hanggang sa ngayon ay buhay na buhay pa rin. Pakiramdam ko may mga tumitingin sa atin eh. Mga kalahi, i-comment nyo nga kung meron bang sumusunod sa amin, meron bang mga nakatingin. Yung pagtapak mo ng ahas pala, wag naman. Wag naman. Ang creepy. Parang wala nang daan dito. Wala lang ang daan. Napakasukal eh. Ang creepy. Puti. Sinanasan pa. So ngayon napakasukal, napakadelikado. Hindi po pwede kayo basta pumunta kayo dahil may mga ahas ko dito. Ano na kayong itsura ng birhen? Yun yung aalamin natin. Yun yung malalaman natin kung nasira na yung berhen. Dahil sa tagal na panahon na, yung berhen ay napakapinis pa din. At napakaganda. Parang nag-devotion na rin tayo. Parang nag-devotion na rin. Taas na yung inakit namin. Siyempre hanggang sa taas. Ayan, ito yung pinaka magandang part. Nakikita nyo ba yan yung hagdan na yan? Buong buo pa rin. Sabi ko nga, sa pag-akit namin ni Mr. Mendoreño dito, parang nag-devotion na rin kami. Parang pasasalamat na lang din.
or ano, hindi ko naman nilahat, no, kasi may mga viewers tayo dyan na hindi naman Katoliko, mayroon namang protestante. Eh syempre, pasensya na po, pero yun yung ayon sa paniniwala natin, magkakaiba lang naman tayo ng paniniwala, kaya respeto na lang. Tandaan mo, igagalang ka ng isang tao na ayon yun sa pagrespeto mo sa kanya. Napakatahimik. Alam nyo mga kalahit, pag nandito kayo sa lugar na to, napakatahimik, payapa, plus madadaanan mo pa itong napaka-creeping hagdanan na ito. Antindi. Kagutom. Kagutom nga. Pag-uwi natin magja-Jollibee talaga tayo eh. No? Jollibee tayo. O Jollibee baka naman, McDo baka naman. Oh. Uy, my God. Tumagilid na. Tumagilid na itong area na to. Oh. Bakit kaya? Hindi mo akalain na may mga tao palang gagawa ng gantong istruktura sa gitna ng gubatan at sa itaas ng kabundukan. Hindi ako mapapansin mo, napakalayo ito sa mga kabahayan ng mga tao dito. Kaya, grabe. Harinaway, ingatan kami ng Diyos sa pagpaakyat dito. At walang mangyaring masama sa amin. Hindi kami makakagat ng anumang klase ng ahas na makamandag gaya ng ahas. Sabi nila noong araw daw may mga istruktura pa daw dito na may mga estatwa daw dyan ng mga pato. Itong area na to. Tapos may mga duwende daw dito na estatwa. Mga kalahi. So, I need to rest muna. I need rest. Pahinga muna bago tayo mag-explore dyan. Grabe. So, kakaiba yung pakiramdam. And sa pagkakataong ito ay panoorin muna natin si Mr. Mendoreño sa pag-explore ng lugar na ito. At kapag nandito ka nga ay mamamangha ka sa tindi at mapapatanong ka kung bakit nga ba ito itinayo sa gitna ng mataas at mayabong nakagubatan. So ang lugar na ito ay matatagpuan sa sityo ng Alipundo, bayan ng Kalintaan. Hindi ko lang alam kung anong sakop ito ng barangay, pero hihintayin ko ang comment nyo kung saan parte ito ng bayan ng Kalintaan. So kung makikita nyo yan mga kalahi, hanggang ngayon ay buo pa rin at parang may nagbabantay sa mga istruktura na itinayo dito sa lugar na ito, no. Ayan, so it's time para nakapagpahinga na rin tayo. Sabi ni Ma'am Jing Siriaco, mas bagay daw sa akin kapag walang salamin. So it's time ma'am para alisin ko yung salamin, kasi pakiramdam ko pag nagsasalamin ako, yung parang na yung mata pala natin ay mayroong binubuga or nilalabas na heat. Kumbaga singawan yan, mata, tainga, mga butas-butas ng part ng katawan natin. Kaya medyo nahilo siguro ako ngayon dahil sa ganun. So it's time naman para libutin natin itong lugar na ito. At pasensya na kayo ha, hindi ko siya gaanong papaliwanag sa inyo, pero hihina ko lang yung boses ko dahil parang iba talaga yung pakiramdam. So tara, samahan niyo ako. Sa part na ito yung mabungad sa atin, itong parang swimming pool na napakalawak. Nasabi nga nila noong araw daw ay mayroon daw itong mga
strukturang maliliit or may mga estatwa na inilagay dito. Mayroon daw diyang mga bulaklak, mga maliliit na pato, ibon na nakalagay dyan. Sa kalaunan ninakaw daw ng mga ibang tao. So ayan, itong daan naman na ito ay patungo dito sa isang altar na kakaiba din, no? So tara. No choice tayo kung hindi dadaanan talaga natin itong matitinik. Ayan, paano ko nasabing matitinik ha? Ayan. Yan, kapag dinaanan ng paa mo yan, matitinik ka talaga. Wala kang ligtas dyan. Uy! Uy, so andulas. Bago tayo tuluyang pumunta sa isang birhen, ay dito muna tayo sa part na ito. Parang nawala na ang ang solar. Solar. Oh, ninakaw nga. Mula bayan po ng Magsaysay, yung biyahe namin do Mr. Kalahi. Hanggang Kalintaan. Ng viewers na nalagyan si Mama Mary ng solar ay tinupad namin. So ngayon yung solar na nilagay namin, wala na talaga. Yan yung nakasabit eh. Wala na. Ininteres ng tao. Kasi yung solar niya guys, napakaganda yun, maliwanag. Na hindi na talaga magkakaroon ng dilim si Mama Mary. Oh. Bibigyan ko kayo ng isang katahimikan sa lugar na ito para makita nyo o ma-recognize nyo lahat ng mga bagay na nandirito. May mga pera dyan? Buti hindi kinukuha yan. Hindi nila kinukuha. Pero kung tagi 1,000 yan, ayan, dito tayo mga kalahi. Sa part naman na ito ay makikita natin itong mga bitak-bitak na semento at mayroon tayong makikita ditong mga bote ng alak na dito na lang itinambak. So sobrang dami palang pumupunta dito. I think hindi lang ito pinupuntahan as a tourist attraction, parang ginagawa na rin nila itong inuman, tama ba? So sa mga pupunta dito, either na hindi ko naman kayo kilala, ay sana maging responsable tayo sa mga bagay na ginagawa natin sa isang lugar. Lalo't hindi natin pagmamayari. Okay lang sana kung nagbayad tayo sa isang resort, pinuntahan natin ito, at yung may-ari na ng resort ang bahalang mag-alis ng mga ikinalat natin. Pero ito, mali po itong ginagawa natin, no? Ako, as a tao din naman ako, may mga pagkakamali din naman ako sa buhay. Hindi ako perpekto, pero sinasabi ko nga na maging responsable tayo sa ating kalikasan dahil wala namang mawawala sa atin kung maging responsable tayo, at hindi naman kabawasan sa pagkatao natin yun, di ba? Yun lang naman yung gusto ko at gusto kong mangyari sa atin lahat. Hindi naman ako perpekto. Baka sabihin nyo, napaka-perpekto Mr. Kalahi. Hindi naman po. Kung makikita nyo, ayan, sobrang daming bote ng alak dito na dito lang itinambak ng mga taong uminom dito. Tapos dito sa part na ito ay matatanaw natin itong hagdan-hagdan patungo dito. Ngayon, para saan tong hagdan na to? Oh my God. Gamot ba ito mga kalahi? Anong tawag dito sa gantong klaseng halaman? Sa palagay nyo, para saan itong gamot? Kasi nabubuhay siya, para siyang miraculous na halaman, baga, para siyang yung matubig siya, pwede siyang ilaga siguro. Hindi naman siguro nakakalason ito. I-comment nyo nga po kung anong klaseng halaman ito, kung para saan ba ito ba ay may value. Ibig ko sabihin value as pwede ba itong gawing isang gamot? Ayan, so i-comment nyo lang mga kalahi. Then dako naman tayo dito sa part na ito. Ayan, ito yung matatanaw natin. So tara, punta na tayo dito sa part na ito.
Inakyat mo? So ako siguro hindi ko naakyatin yung cross na yun. Iba yung pakiramdam. Hala, ano to? Ang mga kalahi, namumunga rin pala to. Ala oh. First time kong nakakita ng bunga na to. Ayan oh. Bunga ba ito? I-comment nyo mga kalahi. Bunga ba ito? O ano? Ayan oh. Para siyang may bumunga. Ayan oh. Ano kayong loob na to? Parang may mutya sa gitna. Alright. So nandito na tayo sa part na ito. Uy, putik, ano yun? Gagi, naririnig nyo yun? Pagpasok ko dito, may narinig akong isang malakas na ugong. Sobrang lakas. Uy, gagi, ginulat ako dun. Mga kalahi, may narinig ako dito. Oh my god. Hala, narinig nyo yun? Hala, ano yun? Oh my god, ano yun? Parang may isang malakas na ragasan ng tubig akong narinig. Tapos dito sa part na ito, bakit may mga tambak dito? Parang ginawang sementeryo na rin itong lugar na to. Ayan, narinig nyo ba yun mga kalahi sa part na to? Nagulat ako, grabe, gagi. Dito talaga sa part na to, yung pakiramdam na ano, na paghakbang ko doon banda, rumagasa yung lakas ng, para siyang agos ng malakas na tubig dito sa area na to. Uy. Aakitin naman natin itong part na ito. Iba yung pakiramdam ko mga kalahi. Pakiramdam ko sa bawat sulok ng mga batuhan na ito, parang mayroong mga nakatira, may nakatingin sa akin, hindi ko alam. May naririnig talaga ako kanina. Tanggalin ko itong earphones ko. Ayan, ito na yung mahiwagang birhen na may gintong mata. Pininiwalaan nila noong unang panahon daw ay meron daw gintong mata ito na kinuha daw ng tao. Na kung saan yung taong kumuha na yun ay nabulag. Hindi ko man alam kung totoo o hindi yung kwento na yun dahil yun yung kwento sa amin. Hindi ko naman siya pinaniniwalaan. Sinishare ko lang sa inyo, hindi ko naman sinabing sinishare ko sa inyo asa para paniwalaan nyo. Yun lang yung kwento kasi dito, no? Hindi nanggaling sa akin yung kwento na yun, kung hindi nanggaling mismo sa mga residente na nakatira dito. Meron ditong barya. Yan, may mga barya. Kung gusto mong mag-wish ka dito. Ayan. So sa part na ito, meron ditong mga butas na malalaki. At ito yung pinakamalupit mga kalahi. Ang pinaka pangilabot. Itong lugar na ito parang mayroong isang bagay na nilagay dito na hindi ko alam kung protektado to. Basta parang kinulob lang sa bato na ito. Ayan. So hanggang kabila yan mayroon siyang parang kuweba na tinatago sa part na ito. Ayan. So paano mga kalahi, pansamantala ko munang ikakat itong video na ito sapagkat kakaiba yung pakiramdam ko, hindi ko may paliwanag. So hayaan nyo na lang na sa susunod na episode natin ay bibigyan ko kayo ng time para sa mga bagay na gusto nyong malaman sa lugar na ito. So mga kalahi, maraming salamat po sa patuloy nyong pagsubaybay sa akin sa panonood, at syempre salamat kay Mr. Mendoreño na nakasama natin siya ulit ngayon sa
vlog na ito. Sa pangalawang pagkakataon ay nagsama kami ulit dito sa part ng lugar na ito, no? So alam ko naman na marami pa tayong pagsasamahan. Mag-iingat po kayong lahat. Shout out muna sa lahat ng mga subscriber natin from Taytay Rizal, Antipolo, sa part ng Pangasinan, sa part ng Sultan Kudarat, Mindanao, sa lugar nila tatay. Antique. So, sa mga taga-Antique dyan, see you. Malapit na akong makakapunta dyan. Sana makapunta rin ako sa lugar nyo, sa ganda ng lugar ng Antique. Soon, as long as possible, ipinapangako ko yan na darating tayo dyan. So, mag-iingat po kayong lahat mga kalay, and God bless.